Hello, hi! Farm Serya naman tayo for today's video. Alam ko na miss nga ulit makita eto ngang Golden Gate Bridge at eto ngang Amazon River sa mga vlog ko. At oo, tama nga yung narinig nyo kanina na pupuntahan na naman ako sa farm ngayon dahil sa totoo lang, kino-consider ko na nga ito as part-time job ko. Part-time job ka ko nga dahil sa pag-vlog ko nga dito sa farm ay sumusweldo nga rin naman ako. Charwing, kala mo naman kalakihan na yung sinusweldo. Ang katotohanan kasi niyan ay nag-chat nga sa akin si kuya ko at ang sabi niya ay mag-tractor nga daw ako. At para nga may content na naman ng lola nyo, heto nga ako for the go. Yes, for the sugod agad talaga ako nung mga oras ngang ito. First time ko nga lang din kasi may experience nga ang gumamit ng hand tractor dahil nung nakaraan ay yung cultivator nga lang yung ginamit ko. At habang naglalakad nga ako dito sa mga pilapil ay may nakita nga akong mga lumalangoy-langoy na sperm cell nga ng mga dinosaur. Char, mga butete nga pala ito at in Ilocano we call it as bayo. At para nga sa kaalaman ng mga nakararami ay ganito nga yung aking gagawin later on. At oo, ayan, sasakay nga ako mamaya sa ganyan. Kaya't na kami nga rod nga Ilocano awagan mi atoy apanaglinang kung saan pinapatag or pinapantay na nila yung lupa para ready na nga siyang matamnan ng palay. Wenta dito'y Isabela ay kut pinagraraup man nga rodon gagayam kan kakaruba. Dito kasi sa Isabela meron nga yung tinatawag naming raepkin sikka. Ang sikka nga na tinatawag ay eto nga yung bubunutin mo yung mga punla nga ng palay. Pagkatapos agpantag ka kanupay ko na ni tatay tapos yun na nga magraraup ka na. At ang raap na tinatawag naman ay yun nga yung itatanim mo na yung binunot mong punla ng palay. O diba talagang maproseso nga talaga ang pagtatanim ng palay kaya saludo talaga ako sa lahat nga ng farmers dyan. Huy. At habang pinapanood ko nga si kuya sa ginagawa niya ay talagang na-excite na nga ako. Kita nyo mat nga rod gamin ore na lang ay takdo-takdo. Kaya sabi ko mamaya kapag idadrive ko nga yan ay tatayo din ako. Heto nga at papunta na sa akin tong hipag ko dahil siya nga muna for the meantime ang magiging videographer ko. Tinawag na nga kasi ako ni kuya dito sa gitna gapo nga rod ta siya kanumoti sumublato. Akala ko pa nga kanina ay may mga makukuha akong ararawan dito kaso wala naman na pala. Ang ararawan niyang tinatawag namin dito ay yung kamaro kung tawagin nga rin nung iba. At saka nga lang daw kasi lumalabas sa mga ararawan kapag pinagbabasa. At mga ka-farmers, this is it. This is the moment of truth. Ino-orient nga ako ni kuya dito kung kaya ko daw ba talagang i-drive ito. At kung hindi ay baka nga daw kasi itakbo ako netong kuliglig. At pinasubok niya nga sa akin kung kaya ko nga daw pihitin netong ang magiging preno netong kuliglig. At Diyos mio Marimar, for the gulat nga talaga ang first song. Pero dahil sabi ko malakas ang fighting spirit ko, heto na nga for the go go go. Bahala na nga kung ako'y mahuhulog ba or titilapo. Ayan mga ka-farmers, panoorin nyo nga kung paano nga ako mag-drive ng kuliglig at sabihin nyo nga or i-comment nyo dito kung pupwede na ba akong magtrabaho sa farm. At kung oo, ipupurso ko na nga itong part-time job kong to. Monday to Friday ay nasa school ako, Sabado, Linggo ay dito na nga lang ako sa may bukid. At nung mga oras nga ito ay pinapakiramdaman ko pa nga kung paano ang magiging takbo nga ng buhay ko. At dahil nga sa first time ko lang itong gawin ay talagang naghahalo nga ang tuwa at kaba na aking ang nadarama. At kung makikita nyo nga sa aking mukha ay parang mas marami nga talaga ang tawa kaysa nga sa aking magagawa. Dahil nung mga oras kang ito ay pinapababa nga ako ni kuya dahil sabi ko han ko amo daytoy nga ikilo. Ikilo oo in Tagalog hindi ko pa siya kayang iliko. At kung baka ako nga ang gagawa nito hay nako baka ako'y tumilapon lamang. Nga pala oo wag nyo nang pansinin yung jogging pants nga ni kuya ko. Iyan lamang ay aking nga ipinamana sa kanya nung ako'y nag-aaral pa. At nung mga oras nga ito ay tutuloy ko nga na naman ang pagdadrive nito nga ang kuligli. Nag-enjoy na nga ako nung mga oras na ito at parang nawawala na nga yung 1 kilong kaba nga sa dibdib ko. At shoutout nga pala sa mga nanonood sa akin dun sa gilid. At dahil sa tumatayo-tayo pa nga kanina si kuya, hay nako hindi po pwedeng hindi ko nga rin yun gawin kako. Madali lang naman nga kasing gamitin hetong ang kuliglig dahil kusa nga itong tatakbo kapag nakababa nga yung ano, yun ba, yung preno ba yung tawag doon, basta yon. At talagang parang nag-exhibition na nga ako nung mga oras nga ito dahil kita nyo naman, ayan, kaya ko na nga itong iliko. Yun nga lang, pahinto-hinto nga lang kasi ako mag-drive. Nung mga oras nga ito ay talagang kinakabahan nga si kuya ko sa may likod ko dahil baka nga daw ako dumiretso sa may gilid. Pero sabi ko sa kanya, relax ka lang because I can do this. Char. Pero kita nyo naman, talagang hirap na hirap talaga ako dito sa ginagawa kong to dahil nga talagang nanlalaban nga itong head tractor. Pero after ko nga itong iliko, hayan nga at mukhang mayabang na ulit ako. May patayo-tayo pa nga ulit akong nalalaman, hayan nga at umupo na nga rin ulit ako. O Jiva, kita nyo mo ne, talaga nga karkariro ko. Nitatay ko, marigrigata na tatako, chicken langon. Ko dita nga rudon nga agibos, dahito'y panaglinang ko. Let's go, punta naman tayo ngayon sa may gulayan. Yes, at pinababa na nga ako ni kuya dito dahil sabi ko ay pupunta na nga rin kami sa may mga gulay. Parang 3 tumbling tapos 2 split nga lang kalayo yung gulayan sa may bukid kanina na akin ngang trinakto. At heto nga agad ang bumungad sa akin, heto nga ang nagtataasan ng ang puno ng talo. Grabe nung lalaki na nila. At dito naman sa bandang to, kita nyo wala na nga yung baging dito ng upo tsaka ng patola. At ready na nga ulit itong matamnan nga ng ampalaya. Yes, you heard it right. Ampalaya nga daw ang kanilang ang itatanim dyan sa bandang dyan. At dahil sa napagod
nga rin akong mag-drive kanina ng kuliglighayan nga at magduduyan muna ako at magpapahinga. At grabe, heto na nga yung sinasabi kong ang sarap-sarap talagang mabuhay nga sa probinsya. Lalong-lalo na nga kung nasa bukid ka tapos ayun nga fresh air pa. Tapos mapapaisip ka bakit hanggang ngayon wala ka pa ring jowa. Ay aba, may naligaw pang ang sunflower dito nga sa mga kamatis. Tara, samahan nyo nga rin akong mamasyal nga sa itinanim namin noong mga okra. At dahil sa maputik na nga yung pajama ko kanina, gawa nga nung lumusong nga ako sa may bukid, hayan nga, tuhugasan ko muna siya dito nga sa may Aripit. Marami nga ang tubig ngayon dito sa Aripit dahil nung last time na nagpunta ako dito ay wala, halos dry nga siya, parang ikaw dry. Char. Ayan mga kagulay, so kung makikita nyo ay malalaki na nga yung mga okra dito. At habang naglalakad nga ako dito sa may gilid ay nakita ko nga rin yung itinanim namin noong mga pechay. Sabi pa nga ni ate ko ay tatanggalin or papalitan na nga daw ulit nila ng tanim na talong yung sitaw na yan dahil nga sa madamo na rin. At dito nga naman sa bandang kabila ay yun nga mga itinanim namin noong mga kalabasa. At naka-harvest na nga rin kami dito ng bulaklak niya. At dito nga sa bandang to ay yung mga okra ngang malapit nang mamulaklak at mamunga. Diba ang bilis, parang kailan lang nun ngang kinultivate ko itong lupang pinagtamnan namin dito. Ngayon nga lang kasi ulit ako nakapag-vlog at nakapag-shoot dito nga sa farm, gawa nga ng long weekend kaya kahit papano meron nga akong spare time. At ayan, kita nyo nga yung baboy na kulukulubot, nanganak na po siya. Kasi 11 kano nga rod pa ito niya naknangum na tayo ditalo na pandagan na kano. At nung mga oras kang ito ay pauwi na nga kami nila Daddy V. Medyo mahaba na nga rin itong vlog kong to at nagpapasalamat ako kung hanggang dito nga sa dulo ng videong to ay nakaabot ka. At shoutout nga sa mga taong patuloy ngang naniniwala at sumusuporta sa akin. Palambing nga po si The Vlogs at po pwede po bang pakishare nyo itong ang farm serye vlog kong to. Muli, salamat sa panonood. Bayon!